Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. Ako nga pala ay isang OFW dito sa South Korea. At marami pa rin nagtatanong hanggang ngayon kung ilang taon na ako nang nakaalis. Ako mga kabayan, nakaalis ako ay 38 years old na ako at ngayon ay 45 years old na ako at second entry ko na dito sa South Korea. May iba ding kababayan natin ang nagtatanong na ano ba daw ang maganda, kung self-study lang daw ba o yung pag-aaral sa KLC o Korean Language Center, Korean Language School. Ang sagot dyan hindi naman porkit sa Korean Language School ka nag-aaral mataas na yung chance mo na pumasa sa exam. Nakadepende pa rin yan sa tao. Kasi kahit nag-aaral ka sa Korean Language School, kung ikaw naman ay pabaya at hindi ka naman nagsisikap sa pag-aaral, baka hindi ka rin makapasa. Hindi katulad dun sa self-study lang na talagang pursigido at sa dami ng nalalaman, mas papasa pa yung self-study lang kaysa dun sa nag-aaral sa Korean Language School. Nasa sa tao talaga yan. Kahit self-study o nag-aaral ka sa Korean Language School, nasa tao pa rin yan kung nasa pagsisikap sa pag-aaral yan para pumasa sa exam. Wala yan sa kung saan nag-aaral kung sa YouTube o sa school. At sa totoo lang, napakaswerte pa natin ng mga nasa Pilipinas. Alam nyo kung bakit? Sa ibang bansa, ang passing grade na nabalitaan ko ay may 170, mayroong 185 sa ibang bansa. Yung mga pinagkukuhanan din ng EPS factory worker dito sa South Korea. Isipin mo yon, 185 points. Ibig sabihin nun, 3 lang yung mali. Grabe. Passing grade yun ha, 185. Napakaswerte pa natin kasi sa atin 40 na question, maka 22 ka na tama na sagot, pasado ka na 110. At siguro kaya ganun, marami na sigurong magagaling sa kanila. At yung iba siguro doon baka hindi lang isang taon yung ginugugol sa pag-aaral. Magagaling na siguro, kaya pag nag-i-exam siguro sa kanila, marami yung matataas na ang score na nakukuha, kaya siguro tumaas ng ganun yung passing grade, ano. Hindi rin natin alam, baka naman madadali lang yung exam, pero hindi siguro kasi yung mga Vietnamese kasi dito talagang magagaling. Pag yung sa applyan ng E7, marami talaga sa ibang bansa ang nakukuha dito kasi magagaling na sila mag-Korea sa Korean language. At sa atin siguro baka sa mga darating na taon baka hindi malayong ganoon na rin. Kasi isipin mo sa amin nung nag-exam ako 2016, 50 question, tapos maka 20 ka na tama na sagot, pasado ka na. Isipin mo yon, 30 ang mali. Bago maka 20 tama ka, pasado ka na. O di ba parang umihirap na ngayon? Kasi nga ang ginawa na ngayon 40 question na lang. O di ba? Tapos ang passing grade pag naka 22 ka, pasado ka. Samantalang sa amin noon 50 question, maka 20 ka, pasado ka. Di ba? Baka darating din yung panahon na humigpit na rin sa atin. Sa dami na rin nag-aaral ng Korean language sa atin. Kaya napakaswerte pa nung ngayon. Sa ngayon, pwede ka pang makachamba, pwede kang makapasa. Pag yung dumating yung panahon, yung oras na ang exam humigpit na talaga sa atin, sa dami na nag-aaral ng Korean language, baka maging passing grade niya mga 30, mga kaya ang sagot talaga dyan mag-aaral mabuti. Kahit sa ang Korean language school ka pa, hindi yan sa galing ng nagtuturo. Kaya kailangan kahit magaling yung nagtuturo sa'yo,
kailangan ko pa rin mag-aral sa bahay. Sa totoo lang, ito sasabihin ko sa inyo, nung nag-aral ako ng Korean language, talagang basic lang talaga yung natutunan ko ron. Natuto akong magbasa, tapos yung ibang mga particles natutunan ko doon. Talagang yung 10 Sunday na namin na yun, 10 Sunday, parang pupalo lang siya ng 2 buwan at kalahati kasi every Sunday 10 times lang napapasok ko sa school. Ibig sabihin, talagang halos sa bahay ka mag-aaral. Kumbaga i-guide ka lang nila. Kaya talagang basic lang talaga ang matututunan mo sa Korean language school. Kagandahan lang talaga sa Korean language school, dun sa pinasukan ko talagang na-guide nila kami. Hindi ako marunong mag-register. Sila ang nag-register sa akin para sa exam. Sila din ang gumawa ng e-registration. At doon sa binyo ng exam namin, sinamahan pa rin kami. Umarkila sila ng 3 bus. Marami kasi kami noon Nasa 200 yata kami mahigit. Kaya 3 bus yung inarkila ng school. Tapos binayaran din namin yun siyempre. Hanggang sa first medical, nung pumasa kami, sinamahan din nila kami. Kaya ganun katindi yung school na yun. Kasi yung time namin na yun, kung ako ay magse-self-study, wala naman akong wifi sa bahay. Saka yung isa pa, yung cellphone ko kakarag-karag. Mahirap sumagap ng wifi. Saka ang load nun sa amin nung time namin nung 2016 mahal talaga. Pag nag-load ka, madali lang maubos. Paano ka makakapag self-study nun? Kung bibili ka naman, at kung bibili naman ako ng cellphone na bago para sa pag-aaral ng Korean language, hindi na. Ibayad ko na lang sa Korean language school. Maiga-guide pa nila ako. Sa ngayon, kung self-study, kailangan pag-aralan nyo mabuti kung paano makapag-register sa exam. Yan ang pinaka-importante. Kung kayo naman ay may walang trabaho, pwedeng self-study sa inyo kung wala kayong trabaho. At matututukan nyo talaga, lalo na pag may wifi kayo sa bahay ninyo. Wala sa galing ng nagtuturo yan. Nasa pagsisikap sa pag-aaral yan. Sa KLC ka man, self-study, basta nasa pagsisikap sa pag-aaral yan para pumasa. Ano lang yun, walang sisihan. Lang muna sa akin mga kabayan. Maraming salamat sa panunod. At sana may natutunan kayo sa video ko ngayon. At magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video. Bye bye.